Father in heaven, thank you for your wisdom. Thank you, iningatan mo lahat. Thank you despite sa mga accidents around us, you kept us safe. Thank you dahil nung nagkasakit kami, you were there to heal us, to touch our bodies. Thank you those times na down kami, you are there to encourage us. Salamat. So tonight, Lord, again, you will be enlightening us, encouraging us, correct us, empower us through your word. And Lord, Spirit, guiding us always and being with us always. In Jesus' name, amen. Sige. So, if you have your Bible, syempre, Matthew started the Christmas story with family tree of Jesus. At ang haba nun, puro pangalan ng mga ancestors ni Jesus Christ. And if you are the one studying this, minsan ang bungad agad, may sermon ba kung puro pangalan? Di ba yun agad yung dating sa atin? May lesson ba? Puro pangalan yung binabasa ko. But today, ang title natin is God's List. And ito ay hindi listahan ni Santa Claus or tinatawag nilang Saint Nicholas or ano bang name nun. It's sa tradition, lalo na sa Catholic, no? Roman Catholic. Ang tradition nagsasabi, merong isang Christian or ano ba, si Saint Nicholas, sino ba yan siya? He's a good person, generous person, and giving gifts to the poor. Kung hindi ako nagkakamali. Parang yun yung tradisyon na story na merong kind na tao na namimigay ng siguro food or anything na makatulong. At binibigay niya secretly, no? Hindi nakikita, nilalagay nilang sa mga door ng mga tao. Hanggang naging commercial ang story ni Saint Nicholas at naging Santa Claus. At naging commercial na sa sobrang commercial niya, every Christmas, ang naging kanta pa nga niyan is, you better watch out, you better not cry. He sees you when you're sleeping, he knows when you're awake. So, ginawa siyang pambatang kanta para may mga bata mag-behave. At pag hindi ka nag-behave, wala ka daw sa listahan ni Santa Claus. Okay, so pag good ka, nasa listahan ka, may gift ka. Pag bad ka, walang gift sa Christmas. So ginawa siyang parang commercialism but also for parents to brainwash children to behave. But again, Christmas, the right? Although, pinanganak si Jesus not during December kasi may mga shepherd, ibig sabihin may mga grasses. So hindi yon December, pinanganak siya maybe summer or April. So yan ang birth of Jesus talaga. But December, parang naging reminder na lang din. Kahit hindi siya pinanganak during December, naging reminder na once upon a time, this is a recorded history, a Savior named Jesus Christ was born in Bethlehem, in the country or in the city of Jerusalem. No? Tama ba ako? Sa Bethlehem, town of Bethlehem, part ng Israel, no? Tama ako Minsan nagkakamali ako sa mga mapa. Now, ang tanong ngayon, paano ba malilista ang pangalan ko sa listahan ni Lord? No? Dapat tinatanong din, siyempre sa mga Kristiyano, alam natin na we are included in God's book of life if we believe in Jesus Christ by faith. Alam natin yan. So today, we will go to series natin. First is the ancestry of Jesus Christ. Now, let's go to the next slide. Tingnan natin, napakaganda ng verse natin. Okay? Wala muna akong story. Okay? Wala akong introduction. Sige lang, mamaya marami tayong matututunan. Pag binasa mo ito, unang basa mo pa lang, Matthew chapter 1 verses 1 to 17, anong napapansin niyo?
Matthew ng kanyang listahan ng pangalan ng ancestors ni Jesus ay sino? David, the son of Abraham. Bakit hindi naman nauna si David pero bakit niya? Mas nauna si Abraham kay David pero bakit prominent si David? Bakit? Si David kasi siya ang center when it comes to kingship. Siya ang naging reference ng Israel. So, pinapakita ni Matthew kasi ang focus niya, naalala nyo, ang focus ni Matthew, kaya siya nagsulat ng gospel is, one of the theme is Jesus as King. That's why David ang reference. Si David ang reference. Pag tiningnan mo ang genealogy naman ni Luke, hindi siya nagsimula kay David. Kasi Jesus as Son of Man. So nagsimula siya kay Adam. Yun ang difference pag tiningnan yung dalawang genealogy. So merong tatlong hati ang history or family tree ni Jesus. First, sa verse 2, nagsimula kay Abraham, although marami ng tao before Abraham marami na yung unang-una si Adam, the next yung mga anak ni Adam at marami pang iba, si Noah, at bago dumating kay Abraham, marami pang nauna kay Abraham, tama? Pero this time, parang sinimplihan nila from Abraham hanggang sa 14 generations ang nakalipas at napunta sa David. Yun ang hatian dyan. Sa verse 6, tingnan nyo. Verse 2, si Abraham hanggang dumating sa kanunuan hanggang na-trace nila or papunta na kay David. From Abraham to David. At ilang generation from Abraham to David, malalaman natin that it's 14 generations. 14 na mga ninuno bago si David. Then, next slide. Pag si David naman, hanggang sa mga people of Israel na na-exile sa Babylon, 14 generations ulit. Tingnan niyo yung verse 11. From David, sa verse 7, si Solomon, anak ni David, at si Solomon, hanggang sa mga iba pang hari, kita nyo, Jehoram, Uzziah, Ahaz, Manasseh, hanggang kay Josiah, hanggang sa mga taong na Babylon. So 14 generations din yan. After sa Babylon, nung na-exile na sila at nakabalik after 70 years, nakabalik sila ulit sa kanilang land sa Israel. Tingnan natin ang next slide. Makikita na natin na 14 generations ang pagitan between the people exiled to Babylon hanggang si Jesus Christ, the Messiah, sa verse 16. Tingnan mo, sino yung parents ni Jesus sa verse 16? Si Joseph, na asawa ni Mary, the mother of Jesus. So, in-explain sa verse 17, summary, there were 14 generations from Abraham to David, 14 generations from David to the exiled people of Israel to Babylon, and 14 generation from the exiled people to the Messiah, Jesus Christ. Now, mapapansin nyo, pwede bang gawa-gawa lang to ng tao kung talagang nagkaroon ng timing na talagang bakit tagfo 14 generations talaga? Pwede bang makontrol ng tao ang panganganak? Pwede ba? Na tayo ang mag-control, gawa-gawa lang to, no? Para sabihin na totoo nga, legit yung Bible. Hindi kaya. Pwede mo pa sigurong gawa-gawa na, kumari, yung anak ni Zadok, talagang after that, talagang ilang generations bago si Jesus. Pero paano naman yung ibang nauna sa kanya? Pwede rin ba nilang i-manipula na 14 generations talaga? Pero hindi. Hindi nila kayang i-manipula. This only shows us that the Bible is true. That the work of God is unstoppable, and that the timing of God is exact.
precise. Hindi trial and error. Di ba? Tayong mga tao, nagpaplano tayo kasi hindi natin kontrolado ang pangyayari. And sometimes, trial and error tayo, tama? Si God, tingnan mo, puro accurate yan. Abraham to David, 14 generations. David to exiled people to Babylon, 14 generations. Babylon, Israel exiled to Babylon, back to their land, Israel, then going to the Messiah, 14 generations. All in all, from Abraham to the Messiah, there are 1,500 plus years. 1,500 plus years. Di ba? Or sabihin na natin, to be exact, 1,600, parang gano'n. Now, alam nyo ba na nag-promise si God kay Abraham na magkakaroon siya ng maraming offsprings? At na-fulfill ito hanggang dumating pa si Jesus Christ after 1,500 plus years. Kung sa'yo nag-promise nag-promise si Lord sa'yo na dadami yung offspring mo, ito yung mangyayari, at sa offspring mo, ganitong mangyayari, magiging blessing kayo sa buong mundo. Lalo na nung dumating si Jesus, no, naging blessing ang ancestry ni Jesus. Mismo si Jesus naging blessing to all nations. And grabe, it took 1,500 years mangyari ang promise kay Abraham. Okay lang maghintay, kaya niya maghintay. Even si Abraham, no? Nag-promise sa kanya, 75 years old siya, nanganak siya, kailan yon? 125 or 100 plus. Still, ang promise, it took 25 years or 50 years. Ang tagal. Ikaw, Lawrence, kung merong mag-promise sa'yo, at it will take you 25 years, okay lang sa'yo? Baka, wala na ako nun. Baka mag-give up ka na, no? Lawrence, bibigyan kita ng ganito after 25 years. Lawrence, bibigyan kita ng ganito after 50 years. Ano pa kung 1,500 years, di ba? Anong gagawin mo, Lawrence? Ano pong pinakamatandang edad sa Bible? Okay, meron dyan nakalista 969. Si Methuselah. So, bakit kaya mahahaba yung buhay ng mga tao noon? Siyempre, wala pang preservatives. Ayun, wala pang... Oo, pinagbawal ang meat ni Lord. Gusto niya fruits and gulay lang. Pero dahil later, pasaway talaga, gusto yung masarap, baka, manok, di ba? Walang magawa. Nagkaroon ng kolesterol. Buti nga, bumabalik tayo sa barley. Kaso hindi tayo bumalik sa barley, Lawrence. Kasi may bayad na. Noon, walang bayad ng barley. Walang bayad yung mga healthy living. Ngayon, napakamahal mag-organic. Nauso ng barter. Si Lord na mismo nagsabi, ang tigas ng ulo eh. Ito, I will give you all the fruits. I will give you all the plants here, herbs to eat. Sige, sa'yo na yung lahat. Ay, iba talaga tayo. So anyway, ano ba ang punto ng history na ito? Ano ba ang punto ng family tree ni Jesus? And disclaimer lang ha, si Jesus, yes, 14 years, 3 times na 14 years from Abraham to Jesus. Pero don't ever think na si Jesus later lang talaga nag-exist. Si Jesus, bago pa i-create niya ang lahat, andyan na siya. Andyan na siya ha. Before everyone, Jesus already existed. Kaya nga, nung tinira ni Jesus yung mga Pariseo, sabi niya, pinagmamalaki niyo si Abraham. Anak kayo ni Abraham, pinagmamalaki niyo. Alam niyo ba, mas nauna ako kay Abraham. Grabe, binali niya yung confidence nila, no? Nung sinabi niya, nauna ako kay Abraham, babatuhin na siya ng mga Pariseo. Ano ka ba? Si Abraham ang pinakatiniti, sabihin mo, nauna ka pa kay Abraham, di ba? So, totoo yun, kasi Jesus is God. So, what can we learn from here? What can we learn from here? First,
No? Bakit kaya? Wait lang, balik tayo sa unang generation, yung kay Abraham. May nakita kayo dyan na Rahab sa verse 5? Rahab. Sino si Rahab? Asawa ni Boaz. Tama ba? Hindi. The father of Boaz, whose mother was Rahab. Boaz was the father of Obed, whose mother was Ruth. Okay. Now, si Rahab, alam nyo ba na ito ay prostitute? Merong prostitute sa family tree ni Jesus. Grabe na. Grabe. Kasi, pinatawad siya ng Panginoon kasi nag-repent din naman siya. Ito yung si Rahab, kung naalala nyo, ito yung sasakupin na ng Israel from Egypt. Di ba nag-wander sila for 38 to 40 years sa desert? And after wandering for 38 years, ang unang city na i-conquer nila, Jericho, yung pinakamalaking city, na yung wall nila sobrang kapal, pwedeng makadaan 2 karwahe. Ganong kalaki yung kakapal yung wall ng Jericho. So paano na-conquer ang Jericho noon? Nila Moses at Elites. Na-conquer nila by going through the city one ikot per day for 1 week, for 7 days. At on the 7th day, 7 na ikot. At on the last ikot, on the 7th ikot, they shouted with their ram horns, battle cries. They shouted once and for all. Together sila nag-shout at the walls, and the walls of Jericho crumbled. At hindi nag-crumble ang wall kung saan nakalagay yung bahay ni Rahab. Yung bahay ni Rahab na prostitute, nandun sa isang portion ng wall na hindi nag-crumble kasi nilagyan niya ng ribbon na red, crimson. Pero bago kasi nangyari yon, si Rahab, nung pumasok yung 2 spies ng Israel para i-espiya nila ang Jericho, tinago ni Rahab ang 2 espiya. Prostitute siya pero tinago niya. Hinanap ng mga Jericho soldiers. Sabi niya, nandito ata nagtatago yung 2 espiya from Israel. Nasaan sila? Sabi niya, wala dito. Nagsinungaling siya. Kasi gusto niyang itago ang 2 spies ng Israel. And na-bless pa siya. Na-bless siya na preserve niya ang buhay ng 2 Israelites na spy. Okay? Sabi nila, how can we repay you? Sabi ni Rahab, pwede bang wag nyo kaming, pag sinakop nyo yung Jericho, city of Jericho, wag nyo kaming patayin. Ako at ang aking buong pamilya at ang aking buong clan. Sabi nila, oo, gagawin namin yon. Lagyan mo lang ng ribbon yung bintana mo. Kasi wall yan pero may mga bintana. Kasi nga, malawak na wall, may mga bahay sa wall. Okay? So nilagyan niya ng ribbon. At yun na nga, on the 7th ikot sa 7th day, bumagsak na lahat ng wall, yung wall kung saan si Rahab at ang lahat ng pamilya niya hindi bumagsak. And because of that, by the grace of God, na forgive ni God si Rahab, naging part pa siya ng ancestors ni Jesus Christ. Grabe na. Now, may tanong kayo, Pastor, pwede palang mag-lie? Pwede palang magsinungaling? Meron palang white lies? Wala. Lahat ng lies, mali. Pero may explain ako sa inyo. Kailan mo masasabi na nagkamali ka? Mali ba na nagsinungaling siya na tinago niya na yung 2 spies? Grabe no? Gray area yan, di ba? Gusto niyo malaman anong reason? Ang reason nito is this. Ito. Explain ko sa inyo. It's not about God is tolerating sin. It's not about it. Ang konteksto is this. It's about submitting to the highest authority. And Rahab submitted to the authority of God rather the authority of the soldiers. Naintindihan niya? It's not about the white lies. It's not about it. It's about
Kanino ba mas natakot si Rahab? Sa soldiers o sa Panginoon? Tiningala or ni-recognize ni Rahab ang highest authority. Mas mabuti pang matakot ako sa Panginoon ng Israel na kayang mag-conquer ng city namin kaysa sa mga dalawang soldiers na naghahanap ng spy galing sa Israel. I mean, spy na mga Israelites. Naintindihan niyo? Naintindihan niyo? It's not about the white lies. All lies are bad. But why did you do that? Yun yung tanong. Ano yung motibo mo? Bakit mo ginawa yun? Is it because you submitted to the highest authority because of God, or you submitted to human authority just to please people or just to save your neck? Ginawa mo yan. Hindi dapat ganun Ginagawa mo yung mga bagay-bagay because of the highest authority kinikilala mo. Okay, grabe na. Na-explain ba? Na-explain ba about gray area sa buhay? Minsan hindi natin ma-explain yung white lies eh. Okay lang ba mag-lie, pastor? Mga ganun. Hindi okay mag-lie. Disclaimer. Okay, now, punta tayo sa first truth. Nag-segue lang ako hindi yun ang lesson. Ito yung lesson. No, na malalaman mo na our existence is purposed by God. Talagang nasa kasama ka sa purpose ni God nung create niya ang mundo. Even si Rahab. And kung babasahin mo ang Psalm 139, this is only a reference, hindi siya ang pinaka main verse. Pag binasa mo ang Psalm 139, wala dyan sa PowerPoint, mas maintindihan mo na ginawa ka ni Lord dahil may purpose si Lord sa'yo. Tingnan mo. Lord, you have examined me and you know me. Sabi ni David. Siya bang gumawa nito? You know everything I do. From far away, you understand all my thoughts. You see me whether I am working or resting. You know all my actions. Even before I speak, you already know what I will say. Ganun ang God natin. Even before we speak, He knows what we will say. And also, sa 139, Psalm 139:13, you created every part of me. You put me together in my mother's womb. I praise you because you are to be feared. All you do is strange and wonderful. I know it with all my heart. Verse 15, when my bones were being formed sa loob ng womb ng nanay mo, carefully put together in my mother's womb. When I was growing there in secret, grabe no? When I was growing there in secret, you knew that I was there. So walang taong disgrasya. Walang taong aksidente. Kahit ni-rape yung isang babae, nagkaroon ng baby, yung baby, hindi siya disgrasya. Kasi based sa Bible, si Lord mismo ang bumuo nun. Sabihin mo sa sarili mo, I'm not an accident. Okay? Hindi ako disgrasya. Okay? Number 16, you saw me before I was born. Grabe si God, no? You saw me, nakita mo ako before I was born. The days allotted to me had all been recorded in your book before any of them ever began. Hindi pa nangyayari lahat ng nangyari kay Lawrence. Recorded na lahat yon even before the world began. So, ito yung basis kung bakit bawat tao, ang ating existence is purposed by God. Yan ang significance bakit ang mga taga-Israel, alam nila ang kanilang mga ancestors from the beginning. Tayong mga Pilipino at ibang mga rasa, ang alam lang natin hanggang sa lolo lang natin. Tama? Ang iba nga hindi pa kilala yung tatay or nanay. Yung iba mas magaling dahil hindi lang nila alam yung lolo nila, alam pa nila yung tatay ng lolo nila. May mga ganon. No? Pero honestly, lahat tayo dito halos hindi kilala yung ancestors natin 1,000 years ago. Hindi na. Hindi na. Sila nililista nila mga Israelites. Bakit? May reason bakit kailangan ilista ang pangalan. Mamaya sasabihin ko pa ano ang significance kung wala ka sa listahan. Ganun ka tindi, no? Ang galing, no? Ito pa, nagpapatunay na si Jesus hindi gawa-gawa lang.
hindi katang isip ang Bible kasi si Jesus nakalista sa history. Intindihan niyo? Kaya nga may mga tao, may pangalan talaga kasi si Jesus hindi kathang tao. Nabuhay siya sa lupa, pero before nabuhay siya sa lupa, nag-exist na siya according sa Psalm 139. Na tayo rin, bago pa tayo mag-exist sa mundong ito, bago pa i-create ang creation, ang lupa, ang langit, alam na pala ni Lord kung ano yung mga times, ano yung mga mangyayari sa atin allotted for us kahit hindi pa nangyayari. Galing na. So you have a purpose. Bakit ka na nabuhay? May purpose ako. And 'di ba, sabi nga pag naka-experience ka ng near-death experience, anong naisip natin? May purpose pa si Lord. Tama ka, may purpose nga si Lord sa'yo. Pero meron akong isa. I-next natin ito. Anong next nito? Minsan merong sad tao. Ito, napunta ako sa special kids because malapit ito sa heart ni Ma'am Sheila na malapit na rin sa heart ko. Alam niyo ba, ang mga tao minsan dahil may mga kilala tayong special kids, 'di ba? May mga kapatid tayo or pinsan or family na merong sinasabing special needs, na sila yung mga may Down syndrome, ano pa, may ADHD, ADD. Si Ma'am Sheila, expertise niya to, no? Hindi ko ito expertise, pero malapit sa kay Ma'am Sheila, yung wife ko, ang mga batang may special needs. Kahit mga adult na sila, pag may special needs, malambot ang puso ng asawa ko. Okay? Now, maraming tao, parang feeling nila, yung mga taong may special needs, bakit nabuhay pa yan? May purpose pa ba sila? May purpose pa ba sila sa mundo? May purpose pa ba yan sila na bakit nilagay pa sila ni Lord dito? Ialagain lang yan buong buhay natin eh. Ganon ang niisip nila. Bakit? Ang mga tao nag-iisip ng ganon kasi they thought ang purpose equivalent sa pag wala kang special needs, may purpose ka. Pag special needs ka, wala kang purpose. Mali yun. Katulad ng mga taong walang kamay, walang paa. Dahil ba pinanganak silang walang kamay, walang paa, wala na silang purpose? Ha? Si Nick Vujicic, kilala niya yung sikat, no? 'Di ba? May purpose siya. Pero syempre nagkaroon din siya ng problema na gusto niyang kitilin ang kanyang buhay, 'di ba? Kasi binubuli rin siya. Pero may purpose kahit pinanganak ka pang walang kamay, walang paa. Ang galing, 'di ba? So, ito naman, nag-laser ako nag-focus ako ngayon sa mga special kids kasi marami sa atin hindi natin Ma'am Richelle, tama po. They have a purpose. Now, dapat daw turuan natin ang ating mga anak paano mag-interact sa mga batang may special needs. Ito yung 4 na ituturo natin sa ating mga anak. Dapat mag-interact sila sa mga may special needs because children or people with special needs are made in the image of God. They are made in the image of God. Like us, we are made in the image of God. Number 2, they have extreme value. Mataas ang value nila actually. They are not scary or dangerous. Okay? Their feelings matter too. Hindi lang sa'yo, even sa kanila. So dapat, no? Lahat ng tao, PWD man yan, may special needs man yan, mataas dapat ang ating pag-care sa kanila kasi ang value nila, extreme din, mataas. Alam nyo ba, mas magaling yung mga batang may special needs kasi pag naturuan na sila ng routine, yun na yung susundin nila. Hindi katulad sa atin, tinuruan na tayo, binigyan ng example, pero most of the time hindi natin susundin ang instruction ng teacher. Ang mga batang may special needs, sumusunod yan sa teacher. Galing na. Alam nyo ba, noon malayo yung heart ko, aminin ko, malayo yung heart ko sa special needs. Pero dahil yung asawa ko, malapit yung heart niya sa kanila, ako natuto rin. Lalo na nung nag-masters na siya about it. Although hindi pa tapos, pero ako, ang dami kong natutunan. Dami niyang shinare, si Sheila, Ma'am Sheila, ang dami niyang shinare sa akin about her learnings about the special kids
at na-in-love ako sa mga special kids. Na-realize ko sa 12 years naming pagsasama ni Ma'am Sheila, ako palang unang special kid na na-handle niya. Hindi, joke lang. Pero half truth, no? Sinasabi po pas, pag may special kid sa pamilya, swerte. Meron kayo, Rose? Meron kaya? Wala po. Okay. Ang sa Bible, hindi siya swerte. Kung may special kid sa pamilya, hindi siya swerte. Blessing. Kasi God is close to the broken-hearted. So close siya sa mga special kids, so close siya sa family nyo. Kung meron kayong isa or dalawa. Mas close si God sa mga taong mahina or kailangan ng tulong. Ha? Male, ano yon? Male sa buhay? Na-type po ba? Anong pagka, mailang? Ano? Sabi po nila pas, yung mga special child daw, maikli lang daw po yung buhay. Tama. Tama. Yes po. Blessing na po yan kung aabot sila ng 30 at 40. Most of them. Kaya nga dapat mahalin natin sila kasi hindi yan sila tumatagal. Most of them. Okay? Thank you so much. Thank you so much sa mga sinare nyo. Salamat Josh. Salamat Ma'am Richelle. Salamat Rose. Okay, so ganun nag-focus na ako dito pero marami pa na yun nga, bawat tao importante sa Diyos. Pero minsan sa init ng ulo natin, may mga tao tayong dislike. Anong inisip natin? Bakit kaya nabuhay pa to? Ganon. Bakit pa pinadala pa to ni Lord sa buhay ko? Ganon, di ba? Anyway, again, if we realize na tayo nga minahal ng Panginoon kahit di tayo karapat-dapat, ano pa kaya sila? Okay? So next, ano pa matutunan natin sa mga pangalan? Number 2, your relevance is based on God's purpose. So bumalik pa rin ako. Kanina, yung existence mo, talagang nasa purpose ni God yun. Ang existence mo. Number 2, focus tayo sa relevance mo naman. Sa significance ng buhay mo. Kasi minsan, ang tao, akala natin, ang significance natin, ang relevance natin sa society, nakabase yan pag rich ka, pag marami kang pera, pag marami kang koneksyon, so mas mahalaga ka, VIP ka. Hindi. Your relevance is based on God's purpose. It's not based on your performance. It's not based on your pera. It's not based on your paycheck. It's not based on your possessions, na marami kang possession sa buhay. It's not based even sa iyong posisyon. Dahil boss ka, mas relevant ka, mas significant ka, mas VIP ka ba? Yung taong nasa kalsada, walang bahay, hindi ba sila relevant? Hindi yun. Ang relevance ng bawat tao nakabase sa purpose ni God. Hindi nakabase sa pera, hindi nakabase sa gandang lalaki or gandang babae mo. Hindi nakabase sa connection mo. Hindi nakabase dahil marami kang sikat na kilala. Your relevance, your significance in society is based on God's purpose. And when you are living God's purpose in your life, mas relevant ka actually. So it's not based on the, ano ba masabi natin, worldly standard or measurement. Okay? Next. Okay. 'Di ba minsan nagpapapicture tayo sa sikat, pero may sinabi si Billy Graham. Pasensya na sa picture ko galing to sa Messenger kaya hindi siya clear. Sabi ni Billy Graham, what is the use of being famous on earth when heaven doesn't know your name? Akala natin pag sikat na, ayos na. Pero paano kung sikat ka nga sa mundo, hindi ka naman kilala ni Lord? Sabihin mo, Lord, pasok ako sa langit. Sabi niya, sino ka? Hindi kita kilala. Doon ka sa hell.
Lord, ako palagi yung yes Lord sa during simba. Palagi ako nagsisimba, Lord. Tumatawag ako sa pangalan mo, palagi ako nagpi-pray. Kaya hindi. Hindi kita kilala. Kasi hindi mo rin ako kinilala bilang Diyos ng buhay mo. Oo, nagsimba ka, nag-pray ka, nagbasa ka ng Bible, nag-attend ka ng Bible study. Sa totoo lang, hindi mo naman ako pinanindigan eh. Kinahiya mo ako sa ibang tao eh. So ngayon, kinakahiya rin kita. Hindi nga kita kilala eh. Sinabi yan sa Bible, hindi yan pananakot ha. So siguraduhin natin, kinikilala natin si Lord bilang Savior natin. Kasi baka kumpiyansa tayo, Lord, ako yung nagpakain ako sa mga bata. Lord, nagpakain ako sa mga homeless. Lord, sinubuan ko pa nga yung mga matatanda sa home for the aged, sinusubuan ko. Ang ginawa mo lang yon, sabi ni Lord. Alam ko naman eh, di ba? Alam kong motibo nyo. Alam ko yung utak mo. Kahit wala ka pang sinabi, alam ko nga anong sasabihin mo eh. Walang nakatago sa akin. Ginawa mo lang yon para ikaw sumikat. So alam ni Lord no, kung ang ginagawa natin para lang sabihin na tayo ang good na, then walang counted yon. Wala yon sa book of deeds. Hindi counted yon. Pero pag ginawa mo siya, because you want people to recognize God, counted yon. Okay? Kaya nga no, napaka-thin line lang yan eh. Thin line talaga yung pagtulong eh. Kung ginagawa mo lang yan for you to feel good, then that's bad. Not included in the list of God, the book of deeds. Pero, di ba, minsan maraming tao, mga mayayaman. Anong tawag sa mga mayayaman nga? Philanthropist. Diba? Sabi nila, tumutulong ako kasi masarap sa feeling, sa pakiramdam yung pagtulong eh. Ngek, wala yon. Hindi yun basihan sa pagtulong. We do this for the glory of God. Period. Okay? Hindi siya for the good of feeling ha. For the glory of God. And for the betterment of people around us. Okay? Yes. For the glory of God. Next, ito yung third. Last na ito. Anong significance ng binasa nating pangalan? Your impact is based on God's doing in your life and through your life. Di ba si Rahab, alala nyo si Rahab? Si Rahab nagkaroon ng impact dahil sa kanya hindi na huli yung mga spiya at dahil doon nanalo ang Israel sa tulong ni Lord na gapi nila, tama ba ang word ko? Na-destroy nila ang city of Jericho. Nanalo sila pero na-spare si Rahab. At grabe si Rahab, prostitute yon. Pero pinatawad ni Lord at nakalista ang pangalan niya doon sa family history or genealogy of Jesus' ancestors. Grabe no? Dami doon ha. May mga liar, may mga cheater. Sa listahan na yon. Pero lahat sila pinatawad ni Lord kasi willing sila mag-repent sa kasalanan. Oh, lahat tayo pwede palang ma-include sa list ni Lord kung willing din tayo magbago sa ating mga maling nagawa or sa ating mga kasalanan. Okay? Ang galing na. So again, no, nagawa ni Rahab yon dahil sa inalaw niya ang sarili niya na gamitin siya ni Lord. So our impact is based on God's doing, not on our doings lang. Okay? When God works in your life and through your life, ginagamit ka para mapakilala yung ibang tao kay Jesus, para ginagamit ni Lord ang buhay mo, ang marriage mo, ang family mo, even yung anong meron ka for the glory of God, then your impact will last forever. Naalala nyo si Mary, na nanay ni Jesus, nandun din sa genealogy ni Jesus, asawa ni Joseph. Namangha siya sa plano ni Lord. Sabi ni Lord ng angel, mensahe ni Lord, dinadala ng angel, siyempre galing kay Lord yun. Sabi ng angel, ipapanganak mo ang tagapagligtas ng mundo. Sabi niya, how can it be? I'm a virgin. Wala akong asawa. Fiancé ko pa lang si Joseph. Sabi niya, nothing
is impossible with God. With man, this is impossible, but with God, nothing is impossible with God. So doon yung konteksto ng nothing is impossible with God. Ang nothing is impossible of God, ang konteksto niya pala, it's about God's doing. Pag sa'yo, imposible. Kay God, posible. So, wag niyong gamitin yung nothing is impossible or all things are possible when you apply sa work. Sabihin mo, mag-apply ako sa work kasi all things are possible with God. Ang konteksto is God's doing. So, ibig sabihin, pag ini-entrust ang pag-apply mo. At kung hindi ka man natanggap, ini-entrust mo pa rin ba ang buhay mo kay God? Kunwari, natanggap ka sa trabaho na in-applyan mo. I-entrust mo ba kay God ang trabaho mo? Nagagamitin ni God ang trabaho mo na makilala pa ng ibang tao si God? Ganun yon. It's about God's doing. It's not about getting the job lang. Na all things are possible. Magne-negosyo ako. All things are possible. Ang konteksto nito palagi, it's about God's doing. Pag may negosyo ka na, willing ka ba na gamitin ni Lord yung negosyo mo? Para lalawak pa ang kingdom niya? Para gagawa pa siya ng maraming miracles through you and in your life? Yun yun. It's about God's doing. Hindi lang to about business, having a job, having a marriage, having a family and children. Sabihin mo, gusto ko magkaanak. All things are possible. Pero ito yon. Pag nagkaanak ka, willing ka ba ng anak mo gagamitin ni Lord for His glory? Kasi kung nagkaanak ka lang na gusto ko magkaanak, para yung anak ko, paglaki niya, balikan niya ako sa pinaaral ko sa kanya. Hindi yon. Hindi yon. Parang tinitingnan mo yung anak mo na ROI, return of investment. Hindi yan ang motibo para magkaanak ka na sabihin mo, return of investment to, paglaki nila ako naman alagaan. Ang mga anak hindi ROI hindi return of investment. Ang mga anak, gift from God. At pag sinabing gift from God, hiram lang sa Panginoon, dapat willing tayo na ipagamit sa Panginoon ang mga anak natin for them to also be used by God for His glory and for His honor. Okay, clear tayo dyan Ito pa, gusto mo magkaroon ng impact ang buhay mo sa ibang tao, then allow God to use your life to be a miracle to many people. Ang daming imperfect people doon sa listahan ni God. Hindi sila perfect. Like us, we are imperfect people. But if we allow our gambler, I am a gambler. But God changed me to be a pastor and to be a blessing to many people. God can even change your messed up life if you allow Him to transform you. And when God transforms you, it will be painful, but God will bless many people because of you. Your messed up life will be a message. I'm a gambler, but I'm now a pastor for the glory of God. I am now gambling for the name of Jesus Christ, just for people to hear the gospel. I came here to Bacolod with nothing. Wala. I left my work there. Maganda naman work ko doon. But I left it. I gambled my family with 3 kids to feed without money. But now, after 11 months of church planting, 80 people already received Jesus Christ. And again, my impact is based on God's doing. Are you willing to be used by God? Allow God to use you. Kahit sino ka pa. God can change you. Next, meron pa itong picture It's not that Abraham had so much faith. It's not that Moses was such a great leader that he was able to lead people out of Egypt to the promised land. It's not, although hindi siya nakapasok sa promised land si Moses. It's not that Joseph was so special
It's not that Hannah was so good at prayer na nagkaroon siya ng anak kahit old age na sila. It's not that Elijah was so great a prophet. It's not that Esther was so brave queen. It's not that David was so mighty a king. It's that God was at work in all of them. David killed a giant because God was at work in and through his life. That's the message of Jesus' genealogy. If you want to be enlisted in God's book of life and your works done to Jesus will be listed in the book of deeds, then you should believe and accept Jesus tonight or today. God bless you all and God bless you, everyone. Gabi yan. Yun, no? Palakpakan nga muna natin ulit ng Panginoon. Gabi, no? Tagos talaga eh. Tagos talaga, no? Sino mga nakarelate kay Paz, ano? Talagang willing ka bang magpagamit, no? Grabe, no? It hits different kapag ikaw na, no? Nandun ka na sa posisyon na yon. Pero ang galing lang. Kasi, itong pinag-uusapan natin, actually, meron nga akong sinend kay Paz, no? So, medyo related siya doon sa, doon sa pinag-uusapan namin ni Paz nung isang araw, no? Kasi, ang galing, no? So, this list, no? Pinaka-reflection ko talaga dito is na will you be part of the list, no? And at the same time, ba't mo pa gagawin kung wala ka rin naman sa listahan? 'Di ba? So might as well, no? Do yourself a favor and do it for the glory of God, 'di ba? Kumbaga parang parang ano lang 'to eh. Parang mga sundalo, no? Parang ka nagpapa-enlist. So magpalista ka na doon, no? Ang galing lang kasi the impact na ginagawa natin to each and every Sunday alam mo nagbubunga, alam mo nagmamaterialize, and alam mong nagiging part ka na nung list. Di ba? Yun ang nakakatuwa dun eh. Na yung akala mo, yung pag-attend mo dito walang nangyayari. Pero actually, grabe no. Small baby steps, sabi ko nga tuwing umpisa. Pero yun yung pinakamahalaga eh. No? So sobrang mahalaga siya, importante pa siya eh. Mahalagang importante siya na, alam mo yun, small steps na no matter how small, it's still progress. 'Di ba? Ang ganda. Ang ganda nung shinare ni Paz. Kaya nga gusto ko rin i-share yung pinag-uusapan namin ni Paz. Actually, narinig na to ng momentum, no? Kasi it was about the video na sinend ni Mark dun sa aming GC, and just to give you a context about it is parang sinasabi dun sa video na bakit daw kung ganun kalakas or kung ganun ka all powerful si God, bakit pa rin may paghihirap sa mundo, no? So yun yung topic nun sa TikTok. So ako hindi ko napigilan kasi syempre grabe yung na type ako, magre-reply lang sana ako ng reflection ko about sa video. Pero, hindi na tumigil yung daliri ko hanggang sa nakita ko, ang haba na. Ang haba na na-send ko. Oo, parang dalawang malalang paragraph na yon, no? So, gusto ko lang i-share sa inyo, ano ba yung tinype ko, no? Kasi grabe, parang hindi na ako yung nag-type, no? Na parang, the real question is, nasan ba talaga si God sa gitna ng mga paghihirap at pain natin, no? Na if God is real and He's really good, bakit niya ina-allow yung evil and pain to exist? 'Di ba? Na maaaring yung iba dito, yun yung tanong. 'Di ba? Karamihan dito ganun ang tanong na yun talaga yung pinakatanong na madalas na papasok sa isip natin, lalo na kapag nandun na tayo sa lowest moment of our lives, no, lowest point, no? Na or even kapag may nakikita tayong umaangat pero ikaw hindi pa, 'di ba? Kaya nagkakaroon ka ng ng insecurity, doubt, fear, no? That leads you to
Temptation to sin and questioning God. Diba? Na ikaw din napapaisip ka, part ba talaga to ng design ni Lord na magkaroon ng evil, no, or kasamaan dito sa mundo? And when I saw it, grabe, no, babalik ka lang din talaga kay sa punot dulo ng lahat, kina Adam and Eve. Diba? Na when Adam sinned, diba? Tsaka naman pumasok ang kasalanan Diba? Tama, Pas? Correct me if I'm wrong, no? Na Adam's sin brought death. So death spread, no, to everyone, for everyone who sinned. 'Di ba? Kasi God didn't create people or this planet for yung kasalanan, 'di ba? Evil tragedy na nararanasan natin kung ano man sitwasyon mo everyday. But He created everything in this world, including tayong mga tao, na good. No, yun talagang purpose natin. No, na ginawa niya tayo with the intention na kilalanin siya personally and be obedient, obey His commands, and of course, 'di ba? To live in His goodness without the knowledge of evil. Di naman natin alam ang tama at mali no? Yun nga lang, nagkaroon tayo ng free will, no? Na as long as there's free will to choose, no? Kasi option mo naman talaga Option mo hindi manood ngayon, option mo hindi pumasok dito sa Zoom, 'di ba? Option mo lagi na kahit sinesend to sa GC, option mo na hindi mo pasukin ito. 'Di ba? Or option mo hindi sumimba. Option, ang dami mong option 'di ba? Na every time you're choosing those kind of options, you're choosing to not to follow God. Then that's when evil humahanap tuloy siya ng butas makapasok sa'yo. Na just like Adam and Eve, we can always choose to disobey God and suffer the consequences. And again, ang pinaka-reality doon, hindi po kasalanan ni Lord yun. It's not God's fault, no? Because that's not God's original design. Pero dahil nga, binibigyan niya naman tayo lagi ng choice Ganun kabait si Lord, no? Sabi niya nga, wag mong kakainin yung fruit from the tree of knowledge, no? Yun talagang, proof, no? Na obedience pa din talaga, no? Then comes the blessings, no? God doesn't cause our pain. In fact, gustong-gusto niyang i-heal yan, no? Kaya yung question dun sa video na bakit nga ba wala siyang ginagawa sa mga masamang nangyayari dito sa mundo, God is actually doing something, no, about those bad things happening in the world. And God comes alongside us to heal our pain, no? Sabi nga sa Psalms, 'di ba? He heals, sabi ni Pas, He heals the broken-hearted and bandages their wounds, 'di ba? Grabe. Kasi nga sometimes, alam mo 'yun, the greatest comfort is not about God na piniprevent niya yung mga paghihirap. But the greatest comfort is knowing na alam mong He cares about you at sinasamahan ka niya. 'Di ba? Na hindi mo kailangan i-process yung sakit, yung galit mo ng ikaw lang. Hindi mo kailangan solohin yan. Hindi mo nga kailangan, alam mo yung pag nagpe-pray ka, minsan nagpe-pray ka na nga lang ikaw na nga lang mag-isa, sino-sugarcoat mo pa. Di ba? Just be, diretsahan, prangkahin mo si Lord. Yun ang gusto niya. Di ba? Even in your feelings, be honest. If hindi ka naniniwala, read the book of Psalms. God is a safe place, no? Na lahat pwede mo sabihin sa kanya, no, maganda, pangit, masama, lahat. He strengthens us, 'di ba? At tinutulungan niya tayo to forgive. 'Di ba? Sabi nga dun sa The Shock, 'di ba? Na forgiveness is not establishing a relationship, but it's also to help you. 'Di ba? Para makawala ka diyan sa sakit na 'yan. 'Di ba? And alam mo, God assures you of that love. Kasi nga, God can handle your honest emotions, no? Na gustong-gusto ko niyang bigyan ng comfort.
And God can work good out of tragedies. Galing nun! Kita mo, yun yung tumago sa akin kay Pas eh. Diba? Na kahit gaano ka makasalanan, grabe no? We know that God causes everything to work together for good. Diba? Kasi nga, mahal natin si Lord. At syempre, nagpapagamit tayo sa Kanya to do the purpose na binigay niya sa atin. Grabe no? Yun palang pinakamaganda doon. God can work incredible good out of incredible tragedies. Di ba? Tama eh. Lahat ng nasa listahan, no? Lahat yun. Sugalero, babaero, lahat na. Pero lahat pinatawad, no? Because God is powerful enough na even bad things happen because of free will or brokenness of our planet. He can bring good and purposeful things, no? Na akala natin na sobrang destructive. Kaya nga sabi, di ba? God will cleanse the earth of evil and suffering one day. Malapit na. No? Grabe yun. Di ba sa Revelation, ano yun? I heard a loud shout from the throne saying, "Look! God's home is now among His people. He will live with them. They will be His people. God Himself will be with them. He will wipe every tear from their eyes. And there will be no more death, or sorrow, or crying, or pain. All these things gone forever." Grabe no? Nag-promise si Jesus na there will be a second coming. At pagbalik niya, malapit na nga. Pero walang nakakaalam kung kailan. Pero pagdating ay alam mo na yan na yun. He will cleanse this world, no? Lahat ng sin, lahat ng rebellion against Him, lahat ng sakit, kasamaan, lahat ng paghihirap mo, no? He will set up His kingdom and rule forever, no? Na puro kapayapaan, walang kamalian, no? With justice, no? Yang kasamaan na yan, yang kahirapan at alam mo, walang sinabi yan kay Jesus, no? Yun nga lang, no? For those who have rejected Jesus and His good news, they will have to face the eternal consequences of their rebellion against Him. Sabi sa Thessalonians. O, diba? Kaya para dun sa mga tumanggap, tatanggap pa lang as the one and only Savior, no? And will receive forgiveness and salvation. Dahil buong puso ka magtitiwala kay Jesus ngayon. Grabe, there is hope looking forward to that day, no? Knowing na yung mga pinagdadaanan mo ngayon, or kung ano man yung mga karanasan natin dito sa mundo, will one day give way to joy na even tayo hindi natin maintindihan. Grabe, no? Ayun. So, ang dami ko na naman sinabi. Ayan. How about yung iba? Ayan. So, next na ako. Ayan. Nakaka-bless kasi Pas, ayan na naman ako. Tawag dito, aligned na naman ang Holy Spirit, no, for today's video. Sobrang tama lahat nung natutuwa ako kasi even pala ang tawag dito, may genealogy din pala. Akala ko sabay na lang meron. Joke lang. So nakaka-bless kasi bakit? Sobrang ganda rin nung genealogy din ni Jesus, pero hindi perfect. 'Di ba? Just like we as humans also, nobody's perfect naman talaga. Like lagi yung sinasabi, lagi ito naririnig pa ano yan, ganito yung nanay niyan, ganito yung kanononoan yan. So natatag ka na hanggang sa sarili mo na ikaw, ganoon ka rin. Yung angkan niyan, magnanakaw, yung mga angkan niyan, ganitong klaseng tao. So kumbaga, may mga tao talaga na outside world, talagang they really judge you based on the name, based on ganito, but then hindi na nila nakikita of who you are. Diba? So, normally, ngayon ata sa era na ng mundo ngayon, nagiging normal na lang siya na gawin ng habit na lang na din ng tao. So, ang isang part doon na nakaka-blessed Pas, kasi imagine, 14th generation, no? Tama po, si Mama Mary and also si Joseph, no? Since mag-born or mapanganak mismo si Jesus Christ. Kanina natutuwa ako kasi si Ricky dito sa gilid. He was telling me,
Kasi kaya yung question na yon, yung tungkol dun sa sino pinakamatanda, he was asking that. So, nakaka-bless kasi bakit there's people also surrounded ako rin ng mga tao na they know how to read Bible and learning also no from them. So, isang part din doon pas na tumatak sa akin. Kasi may mga instances talaga in life that alam mo yon, ikaw mismo you're going to church. Normally, yun nga lagi nga sinasabi Zimbabwe, 'di ba? And we're giving something to people but we are expecting something in return. 'Di ba? May mga ganun talagang instances in life. I mean, hindi naman tayo impokrito, nangyari naman talaga 'yan sa buhay natin. Na bakit ganun? Tawag dito, tinutulungan ko naman tong tao na to pero bakit hindi niya nire-return yung favor sa akin? Oh, bakit minamahal ko naman tong tao na to pero bakit hindi niya nire-return yung favor sa akin? Ano ngayon? Pinagsisilbihan ko naman tong church na to or yung kung ano man na to, 'di ba? But then bakit walang return sa akin? Alam mo yun, sometimes we always see things na kung ano yung babalik sa iyo. 'Di ba? And minsan hindi naman siya spiritually na return of favor, but sometimes it's all about yung yung ginagawa nating master kundi yung pera. 'Di ba? Yung in return kung di pera, favors and all, na minsan hindi natin nakikita na okay, sino ba bang master natin? Is it the one above or is it the money? Kaya nga one time like last week I shared it to Jello and someone asked me, kamusta tithes mo? Sabing ganun. So I was expecting that this specific person who was asking me about tithes, it's because nagta-tithes din siya. Parang ganun. So parang, parang out of, parang 2 times pass na ganun na sabi ko, okay naman kasi every week naman ako. I mean, I don't need to disclose how much and all kasi naman yan. 'Di ba? Talagang 10th talaga ng income natin goes to, of course, sa tithes natin. So, nung unang nagtanong sa akin sabi niya, ganito, yung pala, this specific person was asking because she wants to do tithing. Pero, sabi ko sa kanya, before ka magta-tithes, you have to understand kung anong ibig sabihin mo na noon. Kasi if transition from Catholic ka to our religion or yung tawag dito yung born again Christian is hindi siya magiging aligned. Kasi parang baka gagawin mo lang yan because you want to receive grace from the Lord. Kasi hindi kasi siya ganun eh. Baka akala mo yun yung ibig sabihin na nagta-tithes ka or nag-offering ka or nagbibigay ka because you want to receive something in return. Normally ganun eh, na parang yun yung nagiging mindset. But why? Because once upon a time, I was like that also. Na ayun pala yun, kasi naririnig ko siya palagi eh, na before. So, not until such time na, ano ba yung ibig sabihin? Di ba pinaliwanag mo sa akin? Kahit na nag-receive na ako ng kay Lord, follower of Christ na, pero hindi pa rin talaga ako nakapag-tithes. So, pangalawa, may nagtanong ulit sa akin, how is your tithes? Kami ni Jel Lawrence, magkasama kami nun eh, sa Jelaw, nung kumakain tayo. Sabi nung specific, how's your tithes? Sabi ko, eto, kasi siguro in-expect nila na we are giving it also, like our tithes, to Victory o yung kasi malaki na sila, 'di ba? Ako ang sagot ko lang siguro I rather support a group also or a organ. Well, pareho lang naman, but the difference is mas gusto ko yung nagsa-start pa lang din kasi they need it. Mas maraming taong matutulungan din natin. So, cut story short natutuwa ko kasi bakit there are people also asking before ang tanong kasi magkano income mo. Ngayon ang tanong, magkano yung tithes mo? Di ba? Kasi mag-ano kasi dyan ngayon kung ano yung, magkano rin ang kinikita mo, di ba? Kasi it's 10th also. Sabi nga sa akin minsan, tawag dito, nagtataka rin ako, bakit minsan, alam ko naman na that's for tithes, pero minsan maluwag talaga yung, pag maluwag talaga yung budget mo, you can also give for others as well. So, yun naman yung blessed tayo kasi bakit? Ang pera kasi talaga is only daluyan lang talaga. Doon yung sinabi talagang sobrang tumatak sa akin. Totoo kasi, money is just a tool for you to, syempre, survive, 'di ba?
to help other people. Pero majority, ano ba yung pinaka, hindi talaga siya lahat yung, hindi talaga siya yung dapat natin i-worship din talaga. Ngayon, may tumatak lang sa akin na verse kanina, Pas. Share ko lang din po sa inyo. Which is very timely din sa ano natin. Obey them, it's Ephesians 6:6. And obey them not only to win their favor when their eyes is on you, but as slaves of Christ, doing the will of God from your heart. So it is something like, when we do something, it really, alam mo yun, alam naman ng Lord kung ano yung heart mo. Na if you are here, you are saying some things na baka lang to please other people, alam ng Lord kung ano yung nasa heart mo. Alam niya kung you are pretending, you are sacrificing, you are doing your best also. Alam ng Lord yan. Hindi mo na yan kailangan hingin. Sabi nga nila, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Pero it will not happen if your heart is also not, alam mo yun, aligned with His word. With His words talaga. Kasi bakit? Once upon a time, Pas, I was really telling din na, di ba, Pas, before, sabi ko, bakit kaya sometimes I really want something but it's not happening? Hindi talaga siya nangyayari. Hindi talaga siya aligned because I just want something. Hindi naman siya aligned din kay Lord. So yun, just like kung ano yung diniscuss natin ngayon, it is something that hindi pang personal mo siyang gain eh. Hindi siya para sa kanya. But when you align yourself also with the word of the Lord and also yung kung paano kung gumalaw and all, kasi you cannot pretend kay Lord. Kung paggalit ka, you surrender everything to Him. Pag, alam mo, wala kang ibang best friend or kakausapin kung hindi talaga siya. Kasi you can always tell, minsan, eto nga yung parang, sabi nga when you are, di ba sinasabi to, choose the words you speak. Palagi, specifically to yourself. Sometimes we blame ourselves, sometimes we devalue ourselves. Sometimes, yun yung pinaka lahat na nagiging above everything na gagawin natin para sa sarili natin. Pero, what if you choose the words you speak also for yourself and for the people? Kasi if you choose great words or mga right words para sa sarili mo, it will overflow to other people also. Kasi ikaw mismo, you can, ay grabe. Grabe, thank you Lord. Alam mo yan, ikaw mismo, mag-overflow eh. Hindi mo pwedeng sabihin na, minsan may nagtanong sa akin, Pas, bakit gano'n? Wala ka naman kikitain, bakit nandito ka? Sabing ganun sa akin. I was sharing a story. Sabi ko, maybe because this is not about the money, but this is all about the people na I can also help. Katulad kagabi, Ma'am Gemma, was telling Ma'am Gemma and yung isang kasama niya. I remember the time when I was in Iloilo, supposed to go to Iloilo na stranded ako. Alam mo ni Jay Lawrence yan, na stranded ako, hindi ako naka-fly, hindi ko alam kung paano babalik, wala akong tulog. Through that situations, it's not a good thing. But alam mo nung part na yon, lumabas ang Ma'am Lovely, yung isang franchise ko. Biglang doon sa Iloilo na yon, biglang may isang Ma'am Lovely na alam mo yon, binigay ng Lord talaga. Na pareho rin nag-walk kay Lord. Then when I went back, it was also Tita Jen who came naman. For alam mo yun, it's God answers your situations din talaga na nangyayari. So, siguro a message for everyone na every situation that you have right now, whether it's relational, or it's about money, it's about your family, it's about our business, it's about the people around you. Always give glory to the Lord at ibigay mo lahat sa Kanya kasi nothing is really impossible with Lord, with our Savior talaga. And bago pa, lahat ng mga kasalanan na nagawa, kasi all of us are sinners, wala namang perfect. Diba? Nakapagawa tayo ng hindi magaganda sa buhay natin, but remember na kapag nangyari na yung mga bagay na yan, always have that heart also to repent. I-review mo lahat ng mga negative na nangyayari sa buhay mo. Bakit? Kasi sabi nga nila, di ba, maraming tao na nagsasabi, Jay Lawrence, Ma'am Gemma, Cristel, ay hindi na yung magbabago.
magnanakaw na talaga yan. Ay, hindi na yan magbabago, sagalero na talaga yan. Ay, hindi na yan magbabago kasi laging nananakit yan. Maraming tao magsasabi sa'yo ng ganun. But, kahit walang maniwala sa'yo na kaya mong magbago, the Lord is really listening and He knows your heart. He knows your heart. And if there is any at least single person that believes that you can do it, hold on to it. Pangawakan mo. Kasi bakit? At the end of the day, the Lord will really bless you with things na impossible basta you have to trust Him. Trust the process. Sabi nga, hold the vision and trust the process. Yun lang. Grabe na. Kinikilabutan ako kanina patungkol ng Holy Spirit sa ano. Kaya kilala ko na. Yun lang. May His favor be upon you in 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. Oo nga, mamaya mag-fellowship tayo. No? Diba? The blessing. Grabe yarn. Grabe, no? Tama talaga yun. Parang yung pinag-usapan namin. Pinag-usapan namin ni Paz yan eh. Pain is necessary for growth. Di ba, no? Yun talaga yun. Yun talaga yun, no? Kaya, yun nga. Ay, sorry. Sige ba? Ano ba? Yung kanta pwede naman after the sharing. Ba. Sige ba? Sige. Galing, no? Kasi nga, at the end of the day, you can choose evil eh. At grabe ang impact sa mundo natin, right? Pero kaya somehow, sa tingin natin, ang bagal ni God, no? Minsan, ikaw rin nababagalan talaga eh. Bakit ba ang tagal, ang tagal tanggalin ni Lord yung mga kasamaan dito, no? Yung paghihirap sa mundo. Alam mo bakit? Dapat nga pasalamatan mo, medyo matagal si Lord eh. Kasi yun yung patience niya. Yun yung no? Ganun siya kabuti, no? Talagang binibigyan niya pa tayo ng time to find salvation through Him now. Para hindi ka maligaw, no? Para hindi ka talaga mawalay ng tuluyan, no? For everyone here, I really encourage you, no? Even yung mga nanonood sa live, join here, read, study the Bible, and of course, don't do it alone, no? Pwede mo kaming kasama, even si Pastor Ralph, no? Di ka marunong, don't know how to start, pwede nyo kami i-message or attend lang kayo dito every Sunday sa fellowship natin, no? Kaya, yun talaga yun. Kaya yan yung importansya, no? Na we have Paz here, no? Kapag nakakabasa kayo ng verse or may napapanood kayong mga videos, don't just rely on your part na naiintindihan nyo yung intellectual part nun, no? Or yung common sense mo lang. Kasi ikaw yon, no? Hindi si God yon. Baka bulong pa ng kaaway yan. Sige ka. Kasi nakaka-relate ka, sabi mo, di ba? But understand it, no? Ha? May mga false burden pa na na parang pinapakita sa'yo na okay pero hindi pala. Tama, 'di ba? Understand how it affects your heart, how you view God through the wisdom na ibinibigay niya sa atin. Sobrang sarap kaya makilala si Lord, no? Magkaroon ng relationship with Him. Kaya ngayon yung yung kinonsult ko kay Paz, no? Ano ba talaga yung tunay na wisdom, 'di ba? Ano yung sabi mo, Paz, 'di ba? Kasi kahit nagbabasa tayo ng Bible, if hindi galing kay God ang wisdom, walang wisdom. 'Di ba? Kasi nga marami diyan out there, no, ginagamit yung Bible for their own biases. Walang context. So, alam mo 'yun, pag hindi context 'yun, false teaching na agad 'yun. 'Di ba? Kaya dapat talaga, yan, no, inaalam natin yung context, no. Tsaka gusto ko lang i-share yung sinabi ni Paz, yung shinare niya sa akin. Saan ba daw natin nakuha yung idea na we could grow into spiritual maturity without deeply embracing grief and loss, no? Because to reject them is to live only half of life with a spirituality marked by unreality, no? So, ibig sabihin, basag daw yung prosperity and think positive lang na belief dahil doon, no? Yun yung pinaka-biblical reference nun. Ayun. May gusto pa ba mag-share? Kahit hindi yung kasing po nung sharing namin. Sige po. Wala eh. Minute yung mukha. Sige. Ako po, Paz.
Actually, ang last ko ata na nabasa talaga sa Bible, yung Matthew, yung genealogy. Kasi parang alam mo yan, pabalik-balik ko talaga siyang binabasa. Hanggang natitigil lang ako dun sa anak ni Enoch, gano'n. Parang ayoko nang basahin ko kasi, di ba, alam mo ba, ang ginawa ko dun natapos ko talaga after Revelation yung Bible kasi talagang ang sarap basahin talaga ng Bible. You will love to read it. Actually, ang hilig ko magbasa noon ng mga, yung alam mo yun, ng mga novel and everything. But when I find the Bible talaga, grabe. Sabi ko wala nang higit pa na babasahin na reading material but only the Bible. Ngayon, yung what I love now is I cannot live a day without opening my Bible kasi yun yung strength ko everyday talaga. So, nung nagkaroon ako ng parang challenge talaga ako ng Lord. Sabi ko, bakit ko nga ba kailangang basahin talaga yung Bible? Yung Matthew, yung genealogy ni Jesus. When I found that and finished dun sa Matthew na yon, grabe, walang Jesus kung wala yung Matthew. It's the fulfillment talaga of His promises. Grabe, marirealize mo talaga kung saan nagmula even yung lahi niya talaga, kung saan nagmula talaga si Jesus. At doon mo maiintindihan na isa siyang ordinaryong tao na tulad natin. Ganun, diba? So, nakakatuwa na malaman natin lahat yan kasi it's part of our everyday life. Kasi kung ano yung lahat ng nangyari doon, lahat din nangyayari sa buhay natin. So, na-bless ako dun sa related na Psalm 139. Kasi 'di ba dun sa Psalm na 'yon talaga pinapakita doon that we are created fearfully and wonderfully talaga. And we are created by His likeness. God's likeness, 'di ba? So, actually napakalalim ng yung Psalm 139 na 'yon. Pero doon mo talaga makikita na minsan tayo, 'di ba, as human, kapag marami kang thoughts na ayaw sabihin sa Lord, ayaw sabihin sa ibang tao. Parang 'di ba, sinashadow mo yung buhay mo, kino-close mo, pero ikaw mismo sa sarili mo, alam mo na hindi ikaw 'yon. Sinasabi mo okay ka, pero hindi ka talaga okay. Sinasabi mo sa mundo na I'm well, but I'm not well. That's the reality minsan sa atin kasi gusto natin pagtakpan kung ano yung realidad na nangyayari sa buhay natin, diba? Pero sabi nga din sa Psalm 139, sabi niya, it's very useless to hide yourself before the Lord. Kung meron kang dapat gawin talaga, sabihin mo at kausapin mo ang Lord kung ano yung nangyayari sa buhay mo. Open everything to Him. Kasi kung merong at yung open everything to Him, kung ano yung nangyayari sa'yo, yung thoughts mo, yung actions mo, yung desires mo everyday kay God. Kasi kung merong isang tao na dapat sumagot kung ano yung gusto mo sa buhay mo, it's only God. Kakausapin ka talaga na. And alam mo yon, bago pa mangyari sa'yo yan, bagong pahilingin yan sa Lord, bago pa bumukas yung bibig mo, alam na ni Lord yan, hindi mo pa sinasabi. Alam na niya yan, at alam niya na ang sagot. Minsan, we're praying na parang, di ba, ang tagal-tagal, Lord, walang sagot. Ano ba to? Di ba sabi mo, come to me, and if we will seek you, di ba, you will answer us. Ganun, ako kinu-question mo na ang Lord. Kasi gusto mo lahat ng prayer mo, answered prayer. Diba? So, ganun tayo parang, Lord, ano ba to? Ang tagal-tagal na, sinisik ko to, pinagpapray ko to, pero bakit hindi mo binibigay? Diba? So, search your heart, and even as may mga bagay na hindi talaga lahat binibigay ang Lord. Kasi minsan, yung hinihingi po pala na yan, pwedeng yan ang bagay na makakapagpasama sa'yo. Diba? You're asking for a thing na parang hindi mo naman alam na yung bagay na yan pala, alam ng Diyos na hindi yan makakabuti sa'yo. So, tingin mo yung sagot sa panalangin mo, it's not your answered prayer, but it's your answered prayer. Answered prayer mo yan. Bakit? Hindi mo lang kasi nakita na yun yung answered prayer mo. Pero alam ng Lord na answered prayer mo yan kasi yan talaga yung para sa'yo. Diba? Only that you have to seek really God first.
Yun lang yung ano. So, ang nakakalungkot dito sa mundong ginagalawan natin, sa mundong ito, grabe, di ba? Parang everything, lahat na negative. So, and we are blessed kasi nandito tayo sa community na ganito. Na alam mo yung lumihis ka man, merong matatapik sa'yo na dumaan ulit sa tamang daan. Diba? So, nakakatuwa. So, let's be focused. Sabi nga, be with the people na talagang pare-pareho kayo ng faith. Be with the people na talagang grabe. Alam mo na tama yung dinadaanan. That the center of their life is Jesus Christ. So, wag mo nang hayaan na mapunta ka pa dun sa mga grupo at sa mga tao na di ba iba yung mga pinaniniwalaan at gustong gawin sa buhay. Kasi at the end of the day, ano ba yung journey mo sa buhay dito sa mundo? Di ba? To meet Jesus Christ. At lahat tayo mapunta dun sa eternal life kasama si Jesus. Yan. God bless everyone. Galing. Ayan. Meron pa bang gusto mag-share? Meron pa? Wala na? Okay. So, I guess, proceed muna tayo sa sa ating fellowship. Yun, first time natin to gagawin, Grabe yarn. Sige. Eto. Para lahat tayo ay makakanta. Yun. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and Takalo. Yan ang worship. and keep you, make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace.
towns, generations, and your children, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon and generations, and your family, and your children, and your children, and your children. Be upon you, and the sons, generations, and your children, and your children, and your children, and your children. May His favor be upon you, and your towns, generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His presence be before you, and behind you, and beside you, all around you. He is with you. He is with you. He is with you in the morning, in the evening, in your coming, in your going, in your weeping and rejoicing. He is with you. He's for 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 you. God. Dahil yung kanta natin ay may He bless your family, your children,
your apo, their children, and their children. This is about genealogy pa rin. God will bless you, the next family after you, the third generation to the fourth generation. Ganon mag-bless si Lord eh. He will bless you and the next generations to come. No, grabe si Lord. Pag anak ka na niya, nasa listahan ka na niya, ang blessing to the fourth generation. Pero hindi yun nag-stop kasi yung anak mong naniwala rin to the fourth generation. Yung apo mong naging Christian din to the fourth generation, and it will never end. At yung curses na na-experience mo, naputol din yon to the fourth generations. Hindi na yon mauulit sa'yo. So it's your choice pa rin, nasa kamay mo na ngayon, kung talagang mag-a-abide ka balik sa Panginoon kasi siya lang makaputol ng curse sa buhay mo. The curse of broken family, the curse of broken marriage, the curse of immorality, the curse of all other curses na na-experience mo at ng mga past generations before you. The Lord can break that chain. The Lord can break that curses and make you start a life with Christ that is blessed to the fourth generations, even to 1,000 generations. Gusto natin ng ganon, di ba? So why not believe in Jesus Christ? Panindigan natin ang ating faith. At yung kinanta natin kanina, alam nyo ba? That is a doxology. Ang doxology, bago mag-uwian ng mga Israelites, kinakanta yan, nire-recite yan ng leader. Kasi ang kanta, ang lyrics ng doxology will always be experienced by the one who receives the doxology from the Lord. So ang doxology, every time you sing it, di ba ang the blessing ang title niyan? Doxology yan, galing yan sa Bible. At ang doxology dyan, ang words dyan, ang truth dyan, will be experienced by the Christians, by the believers who receive it by faith. Kaya every time you sing a doxology like that, receive what is told, what is proclaimed. Sabi pa doon, may His face shine upon you, His ears nasa iyo. Ibig sabihin, wala ka pang sinasabi, tutok si Lord sa iyo, alam niya anong need mo. Grabe yan. When His face is shining upon you, madilim man yung pinagdadaanan mo, the face of Jesus will make your viewpoint brighter. No? Grabe ang anak ng Diyos. Kaya hindi tayo dapat nahihiya bilang mga anak ng Diyos. Again, see you November 20, 18, andyan na ako. 20, baptism tayo. Chat lang, Lawrence, kaninong kondo ang gagamitin for the baptism. Kasi wag na tayo mag-rent kung pwede. Para malapit lang kasi may Eralista night sa gabi. No? So please talk about that sa spiritual gathering. Meron ng dalawang magpabaptize. Sa iba pang gusto, please approach me, chat me, and I will explain to you the baptism face to face pag nagkita tayo dyan, and I will baptize you in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Okay, let's pray. Lord, as the benediction, the doxology we just sang kanina, I pronounce it, Lord, again to them. May you bless them in their going to work, in their coming again to their houses. Bless them in making transactions, in doing their business, in relating with their spouse, partner in life, in relating with their children, and even their children going to school. Bless them. Their family members, yung mga kasosyo nila, yung mga under sa kanila, yung mga part ng business nila, whatever it is. Lord, prosper their business for your glory and for your purposes. And again, God, sa mga narinig namin na kaya mo palang gawan ng transformation ang buhay namin kahit sirang-sira na. Lord, we submit to your authority. We acknowledge that you are the one who can change our lives.
You are the one who has a purpose higher than our thoughts. You are the one who designed us. You know us. Even our inner being, you know us. And you know kung ano ang function namin sa society at sa mundong ito. Lord, every time we feel we are insignificant, we are nobody, remind us that we are children of God, blessed, forgiven, saved, guided, given protection. We are children of God and we will serve you even when it's not easy and comfortable. Salamat, Panginoon, sa pag-remind sa amin na magpagamit sa iyo. Salamat, Panginoon, dahil nag-serve kami hindi para i-bless mo kami, kundi sa kabaliktaran nito, nag-serve kami kasi blessed mo na kami to the 4th generation. Now may this triune God, the Father, His love always abound you, assure you as His child, and the grace of Jesus Christ be upon you, and the communion, the presence, the comfort, the wisdom of the Holy Spirit bear much fruit in your lives. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit, receive the blessing and the presence of God be with you. Amen and amen. God bless you. Yes. Thank you, Paz. Yes. God bless you all. Thank you, everybody. Thank you po. Welcome, welcome. Bye. Thanks, Krista. Thank you, Paz. Thank you po. God bless, God bless. God bless you all.